Napakahirap talaga mag-commute nowadays. Isa sa mga solusyon na naiisip ko ay ang pagmumotor. Ngunit ang problema, tumataas ang bilihin, tumataas ang gasolina, kaya nag-iisip tayo ng mga motor na mura pero syempre dapat matibay. Yan ang i-discuss natin ngayong araw. Halina't samahan niyo akong bigyang silip ang 5 motor na mura pero matibay. Ang mga motor na aking babanggitin ay base sa aking personal preference na kung ako mismo ay magkakaroon ng isang pagkakataon para masulit ang aking pera pero hindi ganun kalaki yung aking budget. Ito yung mga personal choice ko pagdating sa motor. Number 1 sa listahan ay ang Suzuki Smash 115cc. Ang motor na to ay merong 4-stroke, single overhead cam, 115cc displacement, air-cooled, single cylinder, and 2 valves. Pagdating sa maximum power, meron itong 6.4 kilowatts at 8,000 RPM. Pagdating naman sa maximum torque, meron itong 9 Newton meter at 4,000 RPM. Compression ratio naman niya is 9.5:1. Kaya ako sinama sa listahan ng isang to dahil nabansagan itong legendary Smash dahil nga sa kanyang tulin at tibay. Marami pa rin ito sa ating kalsada. For me, sulit na sulit pa rin itong bilhin. Napakadaming parts and accessories na available. Subok na at talaga namang masasabi ko hindi pa rin talaga papahuli sa kalsada. Sa katunayan nga, isa pa rin talaga ito sa mabibilis na motor na pwede mong bilhin on a budget price point. Ang kanyang fuel system is still carburetor type at meron itong fuel tank capacity na 4.3 liters habang meron naman itong average fuel consumption na naglalaro sa around 47 kilometers per liter. To think na carburetor type pa isang to, matipid pa rin ito sa gasolina. At the same time, kayang-kayang ayusin ng mga mekaniko dahil kabisado na nila ang makina nito. Yun ay kung magpapamekaniko ka pa. Suzuki Smash yan sigurado matibay yan. Seat height naman niya ay abot na abot ng regular Filipino height dahil 750mm habang magaan din ang motor na to with the weight of 99 kilograms. Sporty din ang kanyang design at meron siyang sports watch inspired instrument panel. Naka-disc brake na din ito sa unahan. Ang presyo, 64,400. Pasok sa banga. Dumako naman tayo sa pangalawa. Ito ang Bajaj CT100. Isinama ko ang motor na to dahil marami ang nag-request nito dun sa aking last vlog na isa pa rin ito sa pinakamatipid sa gasolinang motor. Pwedeng pang business, lagyan mo ng sidecar, o pwede ding single at madadala mo from point A to point B. Makina, meron tayong 4-stroke, single overhead cam, air-cooled 102cc displacement, and 4-speed manual transmission. Maximum power, meron tayong 7.7 HP at 7,500 RPM. Maximum torque, 8.4 Newton meter at 5,500 RPM. Kung makikita nyo, 100cc lang pero talagang hindi pa rin papahuli ang isang to pagdating sa torque and power output. Napakalaki rin ang kanyang fuel tank capacity na umaabot sa 10.5 liters. Sobrang sulit na nun at malayo na mararating mo para sa kanyang average fuel consumption na umaabot sa 80 kilometers per liter. Diba? Ang tipid? Practical talaga kung panghanap buhay. Kahit nga pang daily commute, pasok pa rin ang isang to. Ang Bajaj CT100 ngayon ay meron lamang presyong 49,000 pesos. Abot kaya talaga, di ba? Good job, Bajaj! Pangatlo sa aking listahan ay isa sa mga subok na pagdating sa mga probinsya o kahit sa city driving, kayang-kaya. Panalo ang isang to kasi tiyak na kahit saan ka mapunta ay siguradong sasamahan ka at hindi ka susukuan ng motor na to. Ito na nga ang Honda XRM DSX 125cc. Gusto ko ang motor na to kasi naka-spoke wheels pa siya. Talagang nababanaag mo yung tibay niya pagdating sa any road conditions. Kahit nga off-road pa, sigurado kayang-kaya ng motor na ito. Hindi na ako magtataka na paborito ito pagdating sa probinsya o kaya naman sa mga kalsada na baku-bako dahil kayang-kayang itong i-endure ng XRM. Ang mga nabago sa kanya, new CRF-inspired headlight. Yung mga winker niya, nagustuhan ko yung design. Available ito sa special matte black edition with the new aggressive sporty decals. Ito pa ang malupit sa motor na to. Both front and rear brake ay disc brake na. Plus, naka-alloy wheels pa. Sa makina, meron tayong 4-stroke, single overhead cam, 4-speed, at ito ang kauna-unahang FI or PGM FI sa listahan natin compared sa mga una kong nabanggit. Fuel injected na, kaya mas matipid na to sa gasolina. Meron tong maximum power na 7.12 kilowatts at 7,500 RPM. Habang meron naman itong maximum torque na 9.55 Newton meter at 6,500 RPM. Seat height, 775mm. Abot ito kahit siguro mga 5'3" in height o kahit mas mababa pa, depende sa inyong driving experience. Pagdating naman sa weight, 104 kilograms ang isang to. Sakto na, stable ka pa rin pagdating sa high speed, di ba? Meron naman siyang fuel tank capacity na 3.9 liters. Fuel consumption, naglalaro ito sa around 50 kilometers per liter.
Pwedeng mas matipid pa depende sa inyong throttle hobby. Ang presyo naman ng isang to is 72,900 pesos. Medyo ito yung pinaka-pricey para sa listahan natin. Pero for me, sulit na yon dahil yung peace of mind na may bibigay sa'yo ng motor na to, na kahit saan ka pumunta ay kayang-kayang gamitin, solid na solid talaga. This is my personal favorite dito sa ating listahan. Ikaw, gusto mo ba tong motor na to? Comment your thoughts below. Pang-apat sa ating listahan ay nasungkit naman ng brand na Yamaha. Ito ang Yamaha YTX 125cc. Binansagan nga nila itong merong lakas, tibay at ginhawa. Kasi pwede itong single and pwede din itong panghanap buhay. Lagyan mo ng sidecar, pasok na pang tricycle. Sa makina, meron tayong 4-stroke, single overhead cam, 2 valves, single cylinder, and air cooling system. Compression ratio, 10:1. Meron naman tayong maximum power na 6 kilowatts at 7,000 RPM. Habang maximum torque naman na 10.2 Nm at 4,500 RPM. Ang seat height nito ay medyo may kataasan. 800 mm. So kung medyo 5'3" in height ka, kayad ka na sa isang to. Pero hindi ko sinasabing hindi mo kaya. Kaya mo pa rin yan. Ikaw pa ba? Ang weight naman niya is 114 kilograms. Fuel tank capacity, 7.2 liters. Marami ka na may kakarga. Commendable na para sa kanyang average fuel consumption na naglalaro sa around 72 kilometers per liter. Tipid na tipid, di ba? Bukod pa dyan, ang kanyang mga key features ay meron tong quadruple rear suspension. 4 yung kanyang shocks. Kaya kayang-kaya nito ang load kahit mabibigat na kargada. Talagang practical na partner sa buhay, di ba? Meron din siyang flat rear carrier, nakapantay at ka-align ng kanyang upuan. So pwede ka ditong mag-angkas o kaya naman pwede mo din lagyan ng top box kung single lang ang iyong trip. Pero kung gusto mo lagyan ng sidecar, meron na itong nakaabang na sidecar mounting. At saka, tandem footrest. Kaya ready na talaga to for tricycle. Bukod pa dyan, meron itong passing light, 17-inch tires, at steel tank with cover. Astig! Siya nga pala, munti ko na makalimutan. Euro 3 compliant na nga pala ang isang to. Ang presyo, 49,900 pesos lang. Wala pang 50 mil, meron ka ng ganitong katibay na motor. Astig, di ba? Last but not the least, nakukumpleto sa ating listahan, pang-5, Honda Wave Alpha. Siyempre naman, hindi mawawala sa listahan natin ng isang to. Alam naman natin na isa to sa mga OG sa kalsada at talamak ang mga ganitong motor nung araw, di ba? Malamang nga, isa sa inyo ay merong mga ganito na rin yung mga tatay nila, yung mga tito nila, o baka dito pa kayo natutong magmaneho. Hindi dadami ng ganun ang mga naka-Honda Wave sa Pilipinas kung hindi reliable ang motor na to. At ang isa pa, abot kaya. Gating sa makina, meron tayo ditong 4-stroke, overhead cam, air-cooled, 109.16cc displacement, carburetor type engine with a maximum power of 6.9 kilowatts at 7,500 RPM. Habang meron naman itong maximum torque na 8.426 Nm at 6,000 RPM. Seat height, abot na abot mo to, 765 mm lang, kahit siguro 5'2 or 5 flat. Abot pa ang isang to. Napakagaan din niya, practical para sa traffic situation. 95 kilograms lang. Fuel tank capacity, 3.7 liters. Oo, maliit lang, pero swak na to para naman sa kanyang average fuel consumption na naglalaro sa 60 kilometers per liter. To think na carburetor type pa, matipid na rin ang isang to. And easy ang repair and maintenance. Kabisado ng mga mekaniko yan. Honda Wave pa ba? Fuel efficient and environmental friendly na para sa 110cc category dahil Euro 3 compliant na rin ang isang to. Napaka-quality din ang kanyang instrument panel. Striking din yung kanyang mga body stickers at siguradong durable ang kanyang suspension. Available din pala yung mas magandang version niya, yung R version. Yung R version ay nagkakahalaga ng 56,900 pesos. Goods na yun kasi naka-disc brake na sa unahan. Pero dahil mura at matibay na motor ang ating topic ngayong araw, dito tayo sa Honda Wave Alpha. Dahil ang presyo nito ay talagang abot kaya na 47,700 pesos lang. O diba? Saan ka pa? Sulit na para sa 4-speed transmission. Semi-automatic nga pa lang isang to. So tamang gearing ka lang, pero di mo na kailangan mag-clutch. Easy use talaga. At yun na nga ang kukumpleto para sa ating 5 motor na matibay pero abot kaya. Bitin, diba? Marami siguro kayong motor na inaabangan pa pero hindi ko nabanggit sa vlog na to. Kaya naman, i-comment nyo sa ibaba kung ano-ano yung mga motor na dapat nasa listahan para magawa natin ng part 2. Pero for now, stick muna tayo dito sa 5 based on my personal choice. Actually, marami pa rin akong gustong ilagay. Naisip ko na isama na lang yung next vlog para mahingi ko rin ang opinion ninyo. Ikaw, alin ang favorite mo sa mga motor na nabanggit natin? Comment mo naman sa ibaba. Ano pang ibang topic ang gusto mong gawa natin ng vlog next time? Comment mo naman yung suggestion mo below. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, follow this page for more. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.